Sobrang disturbing ng movie na to, nasira nito yung image ng isang bansa. Tungkol ito sa mag-best friend na dalawang lalaki na kakagraduate lang, kaya naman naisipan nga nilang magbakasyon sa Europe. Nagpunta sila dito para mag-party, maghanap ng babae, magpakasaya ni everything, and dito nga may magsasuggest sa kanilang pumunta ng Slovakia para masulit nila yung bakasyon nila. Sa pagdating nila, naging masaya naman sila noong una, pero dito na nga ito mauuwi sa takot nang meron ngang kumuha sa kanila. Sa paggising nila, mapupunta nga sila sa isang madilim na lugar na puno nga ng sigawan kung saan dito nga nila kakailanganin gawin ng lahat para makatakas at makauwi sa bakasyon na ito. Title ng movie, Hostel. I-rewatch ko to randomly and I must say, after 20 years, sobrang nakakakilabot and nakakatakot pa rin tong movie na to. Sobrang deserve ni Paxton maging final boy sa movie na to, kaya hindi ko na talaga papanoorin yung part 2. Grabe siya kasi kudo sa kanya, lahat ng nag-setup sa kanila, ginantihan niya. Yung mga babae, yung lalaki, yung doktor-doktoral, yung nang ano kay Kana, basta talagang all-out revenge eh. This is one of the best early 2000 disturbing movies na unique and maganda talaga yung execution ng plot nito. Oo, totoo yung sinabi ko sa opening, sa sobrang disturbing and realistic nga nitong movie na to, tapos sumikat pa, nasira nito yung image ng bansang Slovakia. Kasi doon sa movie, pinakita na sobrang lawless, corrupt, and puno nga ng mga magnanakaw and masasamang tao yung lugar sa kanila na in reality, hindi naman daw talaga. Sa katunayan, sa sobrang naka-apekto to sa representation ng tourism nga doon sa Slovakia, pinapunta nila yung direktor nito na si Eli Roth sa may Slovakia para nga makita daw nito and sabihin nga sa mga tao na hindi nga totoo yung mga pinakita niya doon sa movie. Honestly, kahit ako nung bata ako, kahit hindi naman ako nakakalabas na ibang bansa, natakot akong pumunta ng Slovakia dahil sa movie na to kasi nga sobrang realistic ng approach nila doon sa movie na tipong mapapaniwala ka rin talaga eh. I mean, siguro meron, pero who knows, diba? Sa Pilipinas ka, for sure meron eh, sa ibang bansa pa kaya. Okay, back to the film, nirewatch ko to and I must say, this film really aged well, na tipong kahit 20 years later na nga, yung horror and all of it still works today, and feeling ko nga, kung ngayon to gagawin, hindi pa rin nila makakapture yung horror na pinakita nga nila dito. Ito yung kind of horror na hindi nagre-rely sa may mananakot kaya dito or wala. Tignan natin. Kasi dito, literal na pagpasok nga nung scene, kikilabutan ka na agad sa itsura and sa ambience kasi nga, alam mong may hindi magandang mangyayari eh. Like I said, ilang beses ko na itong napanood, kaya nung pinanood ko to isang gabi, medyo na-confuse ako kasi nga, bakit parang nagbago yung ending? And sinearch ko and apparently, meron pala tong alternate ending and yung alternate ending, yung napanood ko isang gabi nga lang. Sa mga hindi nakakaalam, yung original nito na pinalabas nga sa sinihan, sinugod nga niya yung lalaking doktor doon sa may CR, tapos inano niya yung daliri, and pinag-swimming nga niya doon sa may kubeta. Pero yung sa alternate ending kasi iba yung nangyari, na okay pa rin naman, pero ibang ganti kasi yung ginawa niya dito, na kasi dito, kinuha niya yung anak ng doktor na for me, magandang revenge din siya, para nga doon sa doktor na ito, na yung bata na lang talaga yung mahalaga sa buhay niya ganon, tapos, kinuha nga ni Paxton. Nga lang, hindi lang talaga realistic and hindi efficient na may daladala siyang bata na sumisigaw nga doon sa trend given na may mga bantay nga doon and pwede rin magsumbong sa mga pulis yung doktor since wala namang pruweba na may ginawang masama yung doktor sa kanya or sa mga kaibigan niya eh. What I love pa from this film is maganda rin talaga yung pacing niya, maganda yung build up and flow nga ng kwento, and also, sobrang realistic ka ng horror lalo na tuwing pinapakita nga yung mga madugong part na kahit pinapakita talaga nila, mukhang realistic pa rin, which makes the horror of the scenes much more scarier. The locations, yung mismong building kung saan nga ginaganap yung mga kasamaan, and sobrang nakakatakot talaga na naaalala ko nga nung nilaro ko yung Hostel sa may Y8, takot na takot ako, paano pa kaya kapag sa totoong buhay, di ba? Siguro yeah, the story lacks depth and it's kind of predictable kasi they've made it in like a realistic approach yung flow nga. Overall, I love this film. It's one of those 2000 disturbing horror thriller movies nga dati na sana magawa ulit ngayon. So ayun, title, Hostel. Ano to? Rating ko for this ay 8 out of 10.